So, punta po tayo dito sa core number 5. So, paano po tayo mag-i-start? So, I hope so na nabasa niyo na po yung about sa product packaging. And we are in developing design for product packaging. So, ang daming klase po ng packaging, okay? So, depende sa brand o company na pwedeng maibigay sa atin when it comes sa assessment. So, sa assessment kasi, lalo-lalo na kung ang naibigay sa yung brand is may box, kailangan mo rin talagang gumawa ng box. So, yung activity po natin, first activity na binigay ko po doon sa Google Classroom is paggawa po tayo ng pizza box. So, malamang sa malamang, pag box yung usapan, ay wag po natin kakaligtan ito. Kailangan po natin ma-superimpose ito sa assessment or kahit sa industry, kailangan po ito. I-set up po natin yung following, yung bleed, cut line, tsaka die line. So, madaming sabi, kung isa-search mo to sa Google, ang dami pang explanation. Pero dito kasi, mas makikita na natin kung ano ba yung natin, ginagawa nun. So, dito, makikita natin sa picture, meron na po tayong simple setup ng isang box na kompleto na. Meron siyang die line, cut line, tsaka bleed. Okay, so unahin po natin sa tinatawag nila na cut line. Okay, sa cut line, ito po yung dadaanan mismo ng cutting machine o yung die cutter. Ito, yung blue na line. Yan. Okay? Next dyan is yung die line. Pag sinabi nating die line, ito yung mismo folding area. Ayan. Dadan din niya yung cutting machine pero hindi niya dediretsuin. Kung saan ito yung parang may tier. Ayan, yung parang ipo-fold natin na area. Okay? So, yan yung die line. Next dyan is yung bleed. Ito yung bleed, ito yung extra space na kung saan ito yung matatanggal. Pag dumaan na po yung die cut dyan, ito po yung excess po na matatanggal. Kasi po, pag wala pong bleed, ay pag nag-cut ka dyan, pwedeng sumama po yung loob. So, kaya nga meron na po tayong extra space na kung saan yung adjustment po ng cutting machine, doon lang tatama po yun. Hindi na po sasama po itong dito sa loob. Ito po yung extra space na kung saan maaalis. Sa maliwanag po. Sa assessment po, kailangan po ma-superimpose po natin ito. Aside from designing a box, kailangan meron po itong tatlong ito. Alright, yun po yung gagawin natin. So, since this is our pizza box ngayon, so, ang size po na nandito is, makita nyo dito, 1.5, 13, 1.5. Ibig sabihin, naka-centimeter sila, which is not appropriate kapag gumawa po tayo ng pizza box kasi masyadong maliit po yun. So, ang gagamitin po natin is inches. Wherein, doon sa instruction ko po doon, nakalagay po inches. So, without any further ado, we will start na paano po tayo mag-set up. So, next dyan, kunin ko po yung area na to, which is 13 by 13 inches. Sabi ko nga, inches, okay? Hayaan nyo lang na maliit po itong artboard. Pwede naman po natin yung palakihin, okay? Kung ano po yung size ng box, yun talaga. Okay? Pero, kung walang size na binigay na box, ibig sabihin, magte-trace ka lang, i-trace mo lang siya. Basta wag mong i-deform. Pero, pag may size na binigay, mati yan yung size po yung susundan natin. So, labas po natin yung ruler guide, right-click po natin dito, and then lagay po natin sa inches. So, inches po yung gagamitin po natin. So, next dyan, gawa po ako ng rectangle po na agad. Yan, square. Yan, paano ko makita po yung size niya. Okay? Anyways pala, gagawa na po pala ako ng new layer ko dito. Ito, mga model ko, info, sabihin ganun. Yan. Ito yung mga info. Ito, ikakat ko lang, Ctrl X ko, gawa ko ng new layer ko. Dito na ako magte-trace ngayon. Okay, ito ikakat ko. Kasi nga, nakapuloob dito yung ito, yung mga information na kailangan ko. Yung mga yan. Pero dito ko ngayon, ipipaste ko siya, Ctrl F. Yan, para makita nyo, gagawin ko siyang black. Ano, yan. Shift X. Yan. Si stroke lang yung kailangan ko muna. Ito siya. Okay, so anong size niya uli? I-resize ko siya gamit ito. Pwede ko siya i-resize. Ang size niya is, dito, 13. Again, dito rin ay 13. Enter. Ayan. So, 13 by 13 na to. Ayan. So, laki. So, lalaking ko yung artboard ko. Shift O ko. Then, laki ko yung artboard ko. Ayan. Ito, magsiset up pa lang tayo ng bleed, cut line, die line. Sa design, kayo na po yung magdi-design po nun. Pero, ipoportray natin paano ba yung diskarte ko when it comes sa ganung part. Okay, para dito po tayo mahirapan. Okay, nakahang tayo. Paano natin uumpisahan? Ayan. So, let's start now. So, 13 by 13. Okay? So, ang gagawin ko dito, naka 13 by 13 na to. Ito ngayon, duduplicate ko, hold, alt, drag. Ayan.
So, dito ngayon, mag-start tayo. Okay? Ano yung size niya? Ilalagay ko na lang pala dito sa ibabaw para hindi na tayo, Yan. Hold, Alt, drag, ilagay ko sa ibabaw. Yan. Okay? So, ang size nito ay 1.5, yung pagitan niya, yung thickness. Okay? So, dito, gusto ko magsishrink siya pag ganon. Okay? Magsishrink siya pag ganon. Kung pag ganon siya magsishrink, ito ngayon, yung reference point mo ilalagay mo dito. Kung dito ka magsishrink pag ganon, dito mo ilalagay. Pero gusto ko pababa. So, ganyan siya magsishrink. So, ang re-resize ko dito is height. Okay? So, dito, punta tayo ng H, 1.5. And then, enter. Ayan. So, 1.5 na siya. Next, iduduplicate ko lang to. Ayan lang ko po siya. Kasi yung positioning po to, ganito siya. Yan. Yan yung positioning niya. Ganyan. Okay? Yung box. Okay, so yan yung gagayahin natin. Okay? Next, duduplicate ko na po ito. Ilalak ko lang po ito para di naman. Hold, Alt, drag. Yan. Hold, Shift ko lang. Yan. So, para ma-sure mo na yung mga lines mo is naka-align, pwede mo i-control Y. Yan. Kailangan dito po, wala pong sobra dyan. Kasi pag may ganito, example, pag ganyan, mahirap po yung ganyan. Alam, may encounter nyo, mayroon po yung ganyan, nakaganyan. Yan, ganyan. Bawal po yung ganyan. Kailangan sakto talaga, which is ganito dapat, ganyan, pino, straight. Okay, balik ko sa dati, Control Y. Next. Okay, duplicate ko po itong flap na to, itong nasa gitna. Hold, Alt, drag. Yan. Ganun din ulit, hold, Alt, drag po ulit doon sa nga to. Ayan. So, alam na po natin yan, nasa session natin ng Illustrator, na-explain ko na po yan, paano po tayo mag-duplicate. Which is select the object and then hold, Alt, drag. Okay, check ko lang, dapat nasa 10 minutes lang tayo per session. Okay, next dyan, hold, Alt, drag ko ulit dito na portion and then rotate ko lang siya. Yan, hold, Shift para mag-snap sa 45 degree. Yan, and then dito, i-snap ko po siya dito. Yan. Next, ganun dito po sa part na to. Hold, Alt, drag, hold, Shift. Yan. Then, ganun din dito. Yan. Hold, Alt, drag. Yan. Then, dito rin, hold, Alt, drag, hold, Shift. Parang naglalaro lang ako kasi ilang beses ko na po itong session po. Kaya medyo ko na rin. Pero yung sundan nyo lang po ito. Yan. So, ganun lang. Copy, copy, copy. Ayan. Ang dali, no? Next, ay maglalagay po ako ng flap here. Ito, yung lock na niya. Yan. Yung 1.5 by 1.5. Gawa po tayo dito. Click. And then, click po natin. Yan. Left click po natin. May lalabas na po dyan. Pwede mo na po natin i-resize. 1.5. Then, dito rin po ay 1.5. And then, okay lang natin. Ito na siya ngayon. Oops, hindi ko na-resize. Ulitin ko. Yan, kailangan 1.5 yan. 1.5. Yan, then okay. Yan, 1.5. So, ito ngayon, i-resize ko siya ngayon. Ayan. Punta ko dito. Direct selection tool. Select ko po yung points na to. And then, S for scale. Shortcut key is S. Makikita nyo po dyan sa screen. Yan. And then, hilain ko po dito. Yan. Para magkaroon ng tinatawag na yung hindi siya masyadong straight. Kasi ito maglalaki. Click natin dito. Lagay natin siya dito. Yan. So, ito kakopy ko na lang. Control C. Then, paste ko siya dito. Control B. Ipipilip ko siya kasi baliktad. Right click. Reflect. Okay. Transform. Reflect. Ayan. Tingnan po natin yung preview. Then, okay. Ayan. Dito po siya. So, verify natin, dapat walang siwang. Control Y. Ayan. Wala. So, ito, pwedeng ganon. Hold, Alt, drag ko lang din. Ayan. Ayan o. Ganon din yung gagawin natin dito. Sasabay ko na lang kasi pares naman dito eh. Select mo silang dalawa. Hold, Alt. Lapitan natin. Hold, Alt, drag. Ayan. Itatiming ko na lang yan. Ayan. Ganon din sa taas. Hold, Alt, drag para ma-duplicate. Ayan. Ayan. Hindi na duplicate. Balik natin sa dati. Hold, Alt, drag. Hold, Alt, drag, bitaw. Ayan. Ayan. Na-duplicate na. Diyan na natin i-set up ito ngayon. Ayan. And then, let's verify. Okay na. Nakaset up na po tayo yung
box natin. So, let's verify, control Y. Ayun, walang siwang. Make sure, lapitan mo, zoom in, zoom out mo, and then hold space para mag-pan tayo ng ating pong window. Check ko lang po kung ano. Ayun, 10 minutes na po guys. Ikakat ko na po ito. This is part 1 po ng how to set up a blade cut line and die line para po sa ating pizza box. Wherein kapag nakuha na po natin ito, makukuha na po natin yung mga other box. Kasi same lang po sila. Paano po yung approach? Okay? So, i-cut ko po ito.